Isang mapagpalang hapon sa bawat isa at kami po ay dito sa Tuguegarao ay medyo hindi maganda yung panahon, but we know of course that nothing can hinder us sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa araw na ito. And of course, I would like to greet all of you there. Isang napakagandang bagong buwan na naman, no? Nangangalahati na po tayo, and this is now July, and I would like to greet you na napakagandang hapon po sa bawat isa. Sa ating pong pagsisimula, I would like to share to you the message na kung saan po ay tayong lahat ay nandito, napapaloob sa mensaheng ito. At ang isang katanungan na magbabahagi sa atin, sino po ba sa atin ang may mga pangarap sa buhay, mga panalangin na sinagot na po ng Diyos? Kung meron man, ako po ay nagagalak na kayo po ay sinagot ng Diyos ang inyong mga panalangin. Of course, the title of our message today is Tears of Answered Prayers. Ang ganda po. Sabi po ng Habakuk, chapter 2, verse 3, there will come a time when your tears will fall, not because of your troubles, but because God has answered your prayers. Let's take a moment of prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful day. We thank you so much, Lord, for being so faithful, being so kind unto us. You have shown everything unto us, O God, and we know, of course, that everything that we do will work out all for our benefits. Thank you once again, Lord, and may you bless this message into our hearts that we could comprehend and understand whatever you wanted us to know. Bless us, O God, in Christ's name. Amen. Luha ng kasagutan. So, napakaganda po, no? Ito po yung challenge po sa atin, sa bawat isa sa atin. Not every tears are from life's sufferings. It also came from answered prayers. Yan po yung magiging sapo natin sa hapong ito. And of course, as we look at it, let us know the hope and promise God had for us. And this message will remind us that even in the midst of trials and problems, there is hope because God listens. Tignan po natin yung mga pangyayari. Sa araw nito, ating pag-aaralan ang isang talata na puno ng pag-asa at pangako mula sa aklat ng Habakkuk chapter 2 verse 3. Isang talata na nagpapaalala sa atin ng kahit sa gitna ng mga pagsubok, paghihirap, ang Diyos ay laging nandiyan. Laging nandiyan upang makinig, sumagot sa ating mga panalangin. Ang talata ay nagsasabi, there will come a time when your tears will fall, not because of your troubles, but because God has answered your prayers. Isang pangako po ito ng paglaya, isang pangako ng tagumpay, isang pangako ng pag-ibig ng Diyos. If we look at Habakkuk, no? Si Habakkuk ay isang propeta sa panahon ng kaharian ng Juda. Isinulat niya ang aklat na nagdadala ng kanyang pangalan sa panahon ng paghahari ni Jehoiakim, isang panahon ng malaking kasamaan at kawalang katarungan sa Juda. Nagtanong si Habakuk sa Diyos kung bakit pinahihintulutan niya ang gawaing kasamaan. At ang tugon ng Diyos ay naglalaman ng mga pangako, ng paghatol at pagpapanumbalik. Ang Habakuk 2:3, 2:3, no? Ay bahagi ng mensaheng iyon na para sa doon at para sa atin ngayon. Isang pangako ng pag-asa sa gitna ng paghihirap.
Itong Habakkuk chapter 2 verse 3 ay isang mensahe sa bawat isa sa atin na nasa konteksto ng mensaheng ito, ang paghatol ng Diyos sa kasamaan. Ipinapagita po ni Habakkuk dito na pagdurusa ay hindi ang huling salita. No. Kung minsan, pag-akala kasi natin parang ito na yung paghatol ng Diyos, na ito na yung katapusan ng iyong buhay, na ito na yung lahat ng paghihirap ay nasa iyo na. Pero sa Habakuk, bagamat may mga panahon ng paghihirap, at tayo dumadanas ng paghihirap, dumadanas ng mga hamon ng buhay, meron ding pag-asa sa pagdating ng panahon ng mga luha ay hindi dahil sa kalungkutan. Yan kasi yung mga tao ngayon, madali mapaluha. May marinig ang problema, napapaluha. Pero hindi lahat ng luha ay hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kagalakan ng sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Ang mga luha ng kagalakan ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pagbabago, isang paglipat mula sa pagdurusa, paghihirap, sa hamon ng buhay, tungo sa pagpapala ng Diyos. We call this the tears of joy. Now, tignan po natin yung may babahagi ni Habakkuk chapter 2 verse 3, the hope and the promise of God. No? May pag-asa at ang promesa ng Diyos. Ano yung mga sinabi ng Diyos na mga sa pamamagitan ni Habakkuk na mga na pag-asa at ang promesa na nanggagaling sa Kanya. At ito'y tinatawag natin luha ng kasagutan mula sa Diyos, or the tears of an answered prayers. How could you imagine yourself na meron kang hinihingi sa Diyos, meron kang matagal nang minimithi sa Diyos, at ngayon, sa tagal ng panahon, nawala na sa isip mo ang hiningi mo sa Diyos. But all of a sudden in your life, maybe in the midst of your sadness, in the midst of not expecting anything, here comes the blessings of God. Sinagot ng Diyos yung panalangin. Meron din kayong panalangin na kung minsan, pinalangin mo kahapon, ngayon sinagot na ng Diyos. At kung minsan napapaluha ka. At kung minsan nasasabi mo how good is God is. And that is the goodness of God. Ang bait ng Diyos, ang dami mo sinasabi pag sinabi pa ng Diyos. Yung mga hindi mo ini-expect na kasagutan ng Diyos sa iyong buhay, hindi ka man makapagbahagi, hindi ka man makapagsabi kung ano yung niloloob ng puso mo, but just tears will be falling down from your eyes. It is because the tear is the tears of joy. Because God answered your prayers. So dito po natin, hindi natin nasusukat kung ano at paano ang Diyos nagbibigay ng sinasabi po natin kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan. Number 1, God hears our prayers. No? Ang Panginoon ay nakikinig. Naririnig niya ang panalangin natin. And when God hears your prayers, or my prayers, or our prayers, it is because gustong-gusto ng Diyos pakinggan yung panalangin mo. Pero, tandaan natin, ano ang niloloob ng iyong panalangin? What is the intention of your prayers? What is the motive of your prayers? No? Kaya kung minsan hindi nasasagot yung prayers natin, because we have a wrong motive before God. And many reasons why God do not answer our prayers, but God hears our prayer. Naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Ayon sa Philippians chapter 4 verse 6. No? At huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay,
sa pamamagitan ng panalangin o pananalangin at pagsusumamo. This is a good word. Na may pagpapasalamat ay ipapahayag ninyo ang inyong magkahilingan sa Diyos. Philippians chapter 4 verse 6. So meaning to say, ang Diyos ay isang Diyos na nakikinig, hindi lamang po nakikinig, kundi tumutugon sa ating mga panalangin. Kahit na hindi natin agad nakikita ang mga sagot. Nais lang ng Diyos, marunong ka maghintay. And that is our God. He is a God who listens to our prayers. He is a God who heard our prayers. But then, gusto ng Diyos makita rin yung puso mo habang ikaw ay naghihintay sa kanyang kasagutan. And when God hears your prayers, and when God answers your prayers, this is what we call, there will be the tears of an answered prayer. You look at it. Maybe somehow, may mga naka-experience po sa atin na dyan, how many years we have been praying for this, for that, and for those. No? Pamilya mo, pangangailangan, o naman yung nais mong abutin sa iyong buhay, matagal mo nang pinapanalangin. And of that prayers mo, ay dumaan ka rin sa pagsubok, dumaan ka rin sa paghihirap, dumaan ka rin sa mga sufferings in your life. But then, nabigla ka. Hindi mo na in-expect. Hindi mo na inaasahan na sasagutin ng Diyos. But all of a sudden, in a nick of time, God answered your prayers. What a God we have. Because God answers our prayers in His perfect time, in His perfect will. Yan po yung Diyos natin. God hears our prayers. Number 2, sufferings are just temporal. You look at it. Ang pagdurusa ay pansamantala lamang. No, akala kasi natin pag hindi na sinagot ng Diyos, yung panalangin natin, akala natin pinaparusara tayo ng Diyos. Habang ikaw nananalangin, habang ikaw ay may inaantay sa Diyos, akala mo, lalo na kung kaibigan mo, kasama mo, o kakilala mo, sinagot ng Diyos, may binigay ang Diyos sa kanya, pero ikaw parang pinag-iwanan ka na. No? Siguro akala mo, ang sila, gaganda na ng mga buhay nila, sila nakabili ng ganito, si ganito yung kaibigan ko, umangat na yung kanyang posisyon, yung ganito, ang dami nakikita mo. Ikaw, wala pa. Siguro masabi mo, I am a person left behind. Although, pinagdaanan mo lahat ng paghihirap. Remember, sufferings are just temporal. Ayon in the book of Romans chapter 8 verse 18. Sabi niya, sapagkat inaakala ko na ang mga paghihirap ng panahong ito ay hindi kahanga-hanga sa kaluwalhatian na inihahayag sa atin ng Diyos. Ang ating mga paghihirap ay pansamantala lamang. What an encouragement, what a promise, what a hope God is giving us. Mayroon isang pangako ng pag-asa at mayroong kaluwalhatian na naghihintay sa bawat isa na marunong maghintay sa sagot ng Diyos. Sufferings are just temporal. Wag nang ilagay sa isip ka, bakit ganito na lang ako? Bakit hanggang sa ngayon, hindi nagbabago yung buhay ko? Bakit? Anong rason? Bakit hindi ako sinasagot ng Diyos? With those questions, nothing will be hear from God except you alone could answer your question. Why am I suffering like this? Why do God allow suffering in my life? And then dadagdagan mo pa, dudugtungan mo pa, perhaps, no? No. God just wanted you to be closer to Him. God just wanted you not only to be closer, but to get closer to Him. God that just wanted you to get closer to Him, but God wanted you to stick to Him and be closer to Him.
The sufferings are just temporary. Pangatlo, tingnan po natin. The tears of joy are marks of God's answer. Tingnan po ninyo yan. Yung luha na dumadaloy mula sa iyong mga mata ay luha ng pagpapala. Luha ng kasagutan ng iyong mga panalangin. After 20 years maybe, or 30 years kung ganyan pa yung pinapanalangin mo, or 10 years, no? But still, you had been answered by God. And there will be tears of joy, which is the mark of a God's answer in your prayers. Ang mga luha ng kagalakan ay isang tanda ng sagot ng Diyos. Tingnan mo, ang ganda, no? Ang mga luha hindi laging simbolo ng kalungkutan. No, because we think of it when there's tears, when there are tears, no? I mean, we just look at it as a sadness in the life of a person. No, not every tears are tears of sadness. Hindi lahat ng luha ay laging simbolo ng kalungkutan. Maaari rin itong maging simbolo ng kagalakan at pagpapasalamat. I'm looking at some old-aged person, Christians today, kapag nagte-testimony sila, alam nyo, napapaluha pa sila sa pinagdadaanan nila, but that is an answered prayer from God. Those were the tears of joy. Why? They had suffered before and now they have now the answer of God. Ang mga luha na sinasabi sa mensaheng ito, sa talatang ito ng ni Habakuk, ito ay nagpapahiwatig ng sagot ng Diyos sa bawat panalangin po natin na ating pong nakakamtan. You know what? Itong tears of joy nito, hindi naman po ito nangyayari pag may blessing. No? Maybe, yung isa siguro, yung tears of joy niya pag nakapasa ng board exam, nakagraduate, o kaya nakatanggap ng limpak-limpak ng blessing. But there will be a tears of joy. But behind that, be careful of your blessings. Baka yung mga blessings na yan ay makakalimutan natin ang ating Panginoon. Dahil sabi po niya dito sa talatang Habakkuk chapter 2 verse 3, it will be the sign o simbolo ng kagalakan. Hindi naman po simbolo ng kagalakan, kundi ng pagpapasalamat. What a message we have today. A message that will bring out in our something in our hearts na sana kahit sa mensaheng ito ay yung luha mo sa pinagdaraan mo na ilang buwan, ilang taon na paghihirap mo dyan sa Macau. Ang panalangin, matutumbasan yan ng luha ng kagalakan darating na panahon. I know your sufferings working in abroad. I know how hard to earn money. I know how it is for an OFW or DH, no, to give all her best para naman matustusan ang kanyang pamilya. Maybe all of you there, kung meron dyan matagal na dyan, siguro sa loob na 10 taon or 15 years nandyan ka na, all those sufferings, lahat ng paghihirap mo sa pagtatrabaho dyan, I know, kadalasan ng pangyari ay napag-graduate mo ay yung mga anak. At sa pag-graduate ng yung mga anak, tears of joy will come out from your eyes. Pag tears of joy pinag-uusapan natin, hindi mo yan mapipigilan. Dadaloy at dadaloy yan na hindi mo namamalayan. Dahil yan ay luha ng kagalakan at pagpapasalamat sa ating poong nilikha.
And those were the signs na you have undergone the sufferings that is temporal. You have known unto your life at hindi mo nakakalimutan dahil ang Diyos ay nakikinig sa iyong panalangin. Those were the reason na hindi mo na namamalayan na may luha, ng kadalakan at pagpapasalamat sa iyong mga mata. Now, if you have received the answers from God, questions that challenge us. Number one, how do you know God answers your prayers? I know we've been praying. Alam ko yung bawat isa sa atin ay nagpe-pray. Alam ko ng bawat isa sa atin ay meron silang gustong maabot sa kanilang buhay. But how do you know God answers your prayers? Paano mo masasabi na nakikinig ang Diyos sa iyong mga panalangin? Kahit na hindi mo pa nakikita ang mga sagot. It is by your faith and trust in the Lord. Keep on trusting the Lord. And I know, sasagutin ng Diyos yung panalangin mo. Sabi niya, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. And then you will know the answer. Even the time, hindi pa namalayan o hindi pa nalalaman ang kasagutan sa iyong panalangin. Magugulat ka sa isang word na sinagot ka ng Diyos, tuturo yung luha ng kagalakan sa iyo. And how do you face sufferings while waiting for God's answer? Yes, of course. Paano mo haharapin ang paghihirap sa buhay habang naghihintay ka sa sagot ng Diyos? Yun po, diyan po napapaloob yung buhay ng isang Kristiyano. Diyan po napapaloob yung buhay po natin na habang tayo po ay naghihintay sa pagpapala ng Diyos, meron ding dumarating na pagpapalo ang Diyos sa ating buhay. Kung minsan nga, pagpapalo muna bago ang pagpapala. Why? Because nais ng Diyos na ipabatid sa bawat isa sa atin na kahit dumating ka sa hamon ng buhay, tumayo ka at naghintay sa kasagutan ng Diyos. Because God said, He will never leave you nor forsake you. And how do you thank God if God answered your prayers? Alam po yung katanungan na ito. Paano mo maipapakita ang iyong pagpapasalamat sa Diyos kapag sinagot na ng Diyos ang iyong panalangin? Many Christians today and many people today, after God had answered their prayers, nasaan sila? Ungrateful sila. Hindi sila marunong magpasalamat sa Diyos. That's why, the next time around, na may kahilingan na sila sa Diyos, medyo tatagal, medyo hindi sila, nahihirapan sila sa paghintay, maybe ang Diyos hindi na sasagutin ang kanilang panalangin. Dahil ang tanungan nito, how do you thank God if God answered your prayers? Alam mo, sa isang tunay na Kristiyano, magpapanalangin mo pa lang, hindi mo pa natanggap yung pagpapala na yan. Ilakip mo na ang pagpapasalamat sa Diyos. And I know, if it comes from your heart, God will answer your prayers. At nais ng Diyos malaman, nais ng Diyos marinig din sa inyo, o sa ating lahat, o sa bawat sa atin, kung paano mo siya isalamatan. Isa lang naman ang nais ng Diyos makita sa atin. Paano ka magpasalamat sa Diyos? Dahil, as I observe, there are Christians who have been blessed. Nabe-bless sila. Ang panalangin nila noon, Pastor, panalangin ko, sana pag-pray mo ako, Pastor, maghanap ako ng trabaho, pag-pray mo ko, Pastor, maganda yung kuha ko. O Pastor, pag-pray mo ako na sana ganito po ay
mapalitan ko yung employer ko, maghanap ko mas maganda, mataas na kasahod na sahod. After all, sinagot ng Diyos sila. Nasaan sila? I'm not questioning them na isipin nila yung ako o yung nanasa. No. Ang ibig ko lang sabihin, kung gaano nila kakilala ang Diyos nung sila po ay nananalangin sa Diyos. Gaano na rin nila kakilala ang Diyos nung sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin. Perhaps, ang iba pag sinagot ng Diyos, nowhere to be found na sila. Yung iba, sinagot ng Diyos, maganda yung posisyon na, nagbago na. Nagbago yung posisyon nila, nagbago na rin yung galing nila. And you know what? Napakasakit. For us, human as we are, na nakikita po yung pangyayari na yan. How much more to God? At hindi nila alam. Ang lahat ng pinagkakaloob ng Diyos sa atin ay pwede niyang babawiin sa isang iglap lamang. Tandaan po natin yan. Wala po tayong ipakita na mas makapangyarihan tayo sa Diyos. The ways of God are higher than our ways. The thoughts of God are higher than our thoughts. Yan po ang Diyos natin. So with these three questions, I hope so and pray na maging hamon sa bawat sa atin ito. Natanggap mo man ang biyaya ng Diyos. Alam mo na sinagot ng Diyos ang iyong panalangin. Alalahanin mo na huwag mong kalimutan ng Diyos. Magpasalamat ka sa Kanya. Ito po ay mapaghamon ng katanungan sa atin. And with this, nakita po natin ng bawat isa ay may kanya-kanya pong panalangin. So, hayaan natin ang pangako sa Habakkuk chapter 2 verse 3 ay sana maging inspirasyon sa bawat isa sa atin na magpatuloy sa pananalangin, magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos, at patuloy na maghintay sa sagot ng Diyos. Why? Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ang awa ng Diyos ay walang hanggan. So, I know, after this message, I don't know, baka paglabasin nyo sa lugar na yan, your blessing awaits you. At naway, ang bawat isa sa inyo, pagkatapos nito, mamayang gabi o bukas, ang matagal nyo ng pinapanalangin, ay matatanggap na ninyo. And I know, I can imagine that there will be tears of an answered prayer from you. Let us pray. Heavenly Father, we thank you that we have understood, oh God, that anything that we desire in our life, we have to thank you. I know, Lord, that it's not easier for us to think about our own life because you have told us many times that we have just to trust on you. Put our faith and confidence on you alone, not on men. We will always remember that you are in control of everything. So bless these words into our hearts, and may we always remember that you love us more than we love you. We ask all these things in Christ's most precious name. Amen. Magandang araw po o hapon sa bawat isa. Thank you so much. God bless you all.